na mag-explain tungkol sa deuterium. Mga kapatid, papakilala ko sila sa inyo. Siya si Engineer Sin Del Mulod. Chok, nasa likod pa. Magandang tanghali po, magandang hapon sa inyo lahat. Hindi ako nakapagdala ng PowerPoint. PowerPoint yung kailangan kita ninyo. Pero kung i-google niyo yung pangalan ko, Sin Del Improve na maalat at taba, Amorol. makikita niyo lahat ng project na ginawa ng gobyerno sa cellphone niyo. I-type nyo lang yung pangalan ko sa inyo, sa Google, makikita niyo lahat ng ginawa ko. Ngayon, ito, nasa Mindanao lang. Ako po yung pinanganak ng July. July 18, 1941. Wala pang gera. So, nung dumating ang martial law, isa po ako sa mga nakipaglaban at karapatan ng isang Pilipino para kumanda ang ating buhay. At dahil dyan, namit ko yung malalaking tao, namit ko si Francisco Veray, namit ko siguro kilala niyo yung Prime Minister natin, si Cesar Berata. Oo, naging kaibigan ko yan. Siguro, buhay pa si Enrique. Naging consultant ako ng hiling, mabait sila sa akin dahil sa mga nalalaman ko. At nung nanalo po ako ng award, 1985, sa Switzerland, dito sa Cavite, dito sa Maynila, meron dito kung tawagin sa Las Piñas College. Alam niyo ba yung Las Piñas College? Andiyan lang sa Las Piñas yun, meron isang doktor dyan na naging kaibigan ko na siya magbigay sa akin ng malaking pagkakataon para makita ng buong mundo yung ating technology. Ito yung technology na natutuhan ko nung ako'y nasa Germany pa. Pinaaral ako ng isang malaking company tungkol sa microbiology. Patunayan, ito po ang ginamit namin para yung planta ng Meralco. Nakakadaan ko kayo ng sukat. Sukat kung sino ba. Nakikita yung planta dyan na pinakalawang na. Yung sukat power plant. Ako po ang gumawa nun. Number 1 and number 2. Snyder 1, Snyder 2. Naging project engineer po ako ng Meralco para itayo ko yung planta yun. Sabay. Walang nakagawa niyan na Pilipino, kundi ako lang. Kaya yung mga lubos engineer na taga London, naniwala sa kakayahan natin. Pero dumating ang nagulong pa ng pagkakataon natin, magulo pero nagbago ang Pilipinas. Nagkaroon ng away, nagkaroon ng martial law. Siguro nakita niyo naman na maraming mga tao nang nawala. Ako po ay nagtapos din ako ng theology. Pag-aaral ko ng Theo is Diyos. Diba? Kaya ngayong tsokolate, theobromine. Kasi inumin daw ng Diyos yun eh. Tsokolate? Kaya theobromine ang scientific name niya. Nag-aral ko ako ng theology, hindi para mag-aral ng Diyos. Nag-aral ko ako ng theology kasi yan po ang aral ng aking nanay nung ako'y maliit pa. Ang nanay ko po isang mandarasal, maestra, at napakagandang at mabuting nanay. Nakakita na ba kayo ng bata na tinuruan ng ABC na pabaliktad? Nakarinig na ba kayo ng magulang o teacher na nagturo sa anak nila ng pag-memorize ng ABC pabaliktad? G, Y, X, W, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, X, F, E, D, C, B, A. Nung panahon na yung pinag-aralan ko yun, hindi ko maintindihan. Ano ang gamit? Bakit gano'n ang nanay ko? Pinahirapan lang ba ako nito? Yung kumuha ko ng engineering, through Lopez, may-ari ng Meralco. Pinaaral ko ako ng engineering. Nag-graduate ko ako sa Baclaran Elementary School.
Nag-aral po ako sa Central School University, Mapua at sa Quiapo University. Yung po po tinapos, locally lang yung aking pag-aaral. At nung ako'y nagtrabaho sa Meralco, diyan na po ako pinaaral ng company sa iba-ibang bansa. Pinakuha ko ng master's degree ko, hydraulics, at magtatayo na ng planta. Pinakuha ko ng microbiology para kung ano yung mga materials sa planta ay huwag kalawangin. At itong microbiology na ito ngayon ang ginagawa ko technology. Local, kasi wala akong pera, wala akong investment. Pero meron akong idea na itong microbiology, kaya kong gawin kuryente. Imagine nyo? Maliliit na buhay na hindi nakikita ng tao. Pwede pa lang gumawa ng kuryente. Ngayon, meron tayong pinag-aaralan ngayon. Geotherium. Napakaganda po yung geotherium. Kasi yan ang sinasabi sa Isaias na ang tao raw ay magiging sangkap ng karagatan. At ang alam natin ang karagatan, mga isla lang, di ba? Ang hindi natin nakita, sa ilalim ng karagatan, nandito po yung geotherium. S3. Walang nakakalam yan yung una. Pero dahil sa science, natutuwa nila na meron palang isang malaking sangkap na hindi mo na kailangan pang split. Kasi ang uranium na ginagamit ngayon ng France, U-235. U-235. Hindi siya radioactive. Normal lang siya. Pero pag in-split mo siya, binati mo, nagiging U-237. At ang U-237 na yan, nagiging unstable. Nagiging radioactive. Pag yan ay natamaan ng isang trigger mechanism, pwedeng maging bomba. Kaya sumuko ang Hapon dahil sa isang uranium kung tawagin atomic bomb. So kaya ako binabanggit sa inyo, kasi ang deuterium at ang uranium, parehong isotope, nagiging unstable sila. Napakaganda po ng uranium. Pero pag ito napunta sa kamay ng hindi mabuting tao, pwedeng gamitin ko sa hindi magandang sarang. Katulad din ng deuterium, ng iba pa, yung plutonium, marami yan. In fact, yung barium, ordinary material, pag ginamit sa isang cyclotron at na-skip mo siya, nagiging isotope siya. Kaya itong deuterium na pinag-uusapan natin ay napakaganda po, pero napakahalaga sa isang grupo na katulad ninyo na may takot sa Diyos. Kasi pag itinapunta sa isang grupo na walang takot sa Diyos, pwedeng gamitin ito sa hindi maganda. Alam niyo ba ang atomic bomb? Meron na ngayon bago? Hydrogen bomb, di ba? Yun. Kayang-kayang gamitin ang deuterium. Sa ngayon, in France, there are more than 60 nuclear plants in the world. At almost 60% of yan nasa France. At ang halos 20% na ngayon, gumagamit na ng deuterium. Kinonvert na nila ang kanilang planta na uranium into deuterium kasi wala siyang waste. Environmental friendly. Tubig eh, hydrogen. Nung marin po ako munti, ako grade 3 at the age of 9 years old. Nung mawala ang papa ko, marami siyang nailawan sa aking tingga. Alam niyo yung tingga, yung lead, na ginagamit sa pako ng yero. Kasi ngayon, ready na ulo eh. Noon, hiwalay. Base sa aking pagsasaliksik, pag ito palang lead, ibinabad mo sa hydrochloric acid, muriatic acid, ito ang inis na tayo. Nag-imit siya na
hydrogen. S1. Diyan ko natutunan gumawa ng logo na nagpalipad ako ng plano ko. Pamimigit ng pantog ng baboy because of hydrogen. Yung pantog, yung pinakalalagyan ng ihi ng baboy kasi tinatapon na yun eh. Kinukuha ko yun sa baklaran, pinapalogo ko sa gasolina para lumubog siya. Ilalagay ko sa isang beaker, nandito yung tiga, may acid yan. Nandito yung gas, ilalagay ko sa pantog. 50 na pantog ng baboy, napalipad ako. Tapos nung ako'y grade 3 sa baklaran ng military school. Nakita ko ang kahalagahan ng hydrogen. Ngayon, lumabas ang deuterium. Una kong na-meet si Scotia, noong 1985 si Cesar, sa Inventors Week, doon sa Spring Trade. Isa ako kasi sa mga board member ng Philippine Inventors Society, noong panahon ng ang presidente na si Ernesto Herrera. So, diniscuss namin yung deuterium. At nalaman ko na mayroon siyang financier. Pero ang tanong, ano nangyari? Hindi na natuloy. Siguro, sabi nga ng panahon ng Biblia, for every time, there is always a season. A season to be happy, a season to be sad. Diba? May panahon ng gera, may panahon ng peace. Tama ang Biblia. Siguro ito na yung panahon. Kasi dumarami na ang katulad ninyo na nag-iisip sa kabutihan ng kapwa ninyo na paano gamitin ang hydrogen, heavy hydrogen. Pag ito napas sa kamay ng isang grupo na ang takot sa Diyos ay gano'n na lang katindi, walang masamang sabi. At ako, hindi naman ako balak pumunta ng Manila. Wala akong tanong pumunta kasi marami akong project sa Mindanao. Noong panahon ng Christmas, sa dami ng fiesta na pinuntahan ko, kain dito ng karne, kain dito ng nagkaroon ako ng problema sa poste. Pumayat ako bigla, kung makikita nyo, bigla akong pumayat from 73 kilos to 49 kilos. Nagtaka ako, bakit ako nagkasakit samantalang 2004 pa? May prostate ako. Imagine mo ano na ngayon, 2024 last year. 20 years na hindi man ako nagalaw ng prostate ko. Pero nagkaroon ako ng infection, namaga ang prostate ko. Pinawas ko yung relasyon pamamaga na yun, ay mayroong magandang dahilan. Dalawa ang nakita ko magandang dahilan. Dahil sa pagmaga ng prostate ko, ang mga anak ko, tinawagan ako, nakita-kita ka ngayon. After 24 years, yung nawala ako. Dahil sa nalalaman ko, marami kasi interesado sa microbiology ko. Ito. Alam nyo, ang micro. Gumawa ka lang ng micro, lagay mo lang sa... Nakikita yung lata ng sardinas pag lumobo. Gano'n yung Clostridium botulinum. Pag yun ay pinaputok, pinadala nyo sa taas at pumutok yun. Yung microbe nyo, pwedeng pumatay ng libo-libong microbe na tao. Ito tawagin nyo na yung bio. Bio warfare. Ngayon, kaya ako dinidiscuss yun kasi ang deuterium pwede kong gamitin sa masama. Napakaganda po ng deuterium. Environmental friendly. Available dito sa atin sa bansang Pilipinas. Noong 2008, nakita ko yan na kinukuha na ng mga German sa Siargao. Merong barko doon na lumulutang-lutang at yung isla nila mayroong lab ng East Germany. Yung barko na yun, sa ilalim mayroong silang tubo. At na-develop na nila yung pump na kumuha ng deuterium sa ilalim. Maaring alam ng gobyerno natin yan, pero sinipleto lang sa karamihan natin. Ngayon, sa tulong ng siyensya, nalaman ng mga karamihan o ng mga ilang tao na nakakaintindi na sa Dipolo, hindi lang ka sa Dipolo, sa Mediterranean, nakakakuha na ng deuterium. Sa ilalim ng lupa sila kumukuha, kupay, using satellite, hindi po sila kukunin na nila sa ilalim ng tubig. Ganun ka sa simple ang technology na ito. Ito magagawa natin dito sa Pilipinas. Andyan lang sa Dapitan.
ang nakita, daanan niya ng Agos, galing sa malaking dagat ng Pacific, papunta sa China Sea. Kaya ang ilalim ng dagat natin, dun sa daanan ng napakalawak ng Mediterranean. Hindi lang pala sa Marianas Strait. Sa military lang yan, kumukuha ng France. Ginagamit na nila sa planta nila. Yung 60% ng kanilang nuclear sa buong mundo, 30% yan ginagamit na ng military ang bayan ng Texas. Ang military po, napaka-stable. Hindi yan yung radioactive agad. Pero once na yan ay mag-process, makuha nila sa high pressure, yung pressure na sinasabing mataas, kaya mo i-compute yan. Meron lang kayong pressure, meron kang kapal ng bakal mo, meron kang stress, meron kang area, meron kang diameter, makukuha mo na yung kapal ng bakal. Yan po ang kagandahan ng DBA. Lahat ng bagay na kukumpute. Sa totoo lang, ang mga anak ko, karamihan ng anak ko, pinanganak ng July. Kasi nakumpute ko yung fertility ng asawa ko, incubation period ng babae, nasa 286 to 8 days. Compute mo yan, lalo pa sila ng 4 July. Parang isa lang ang birthday namin. July po ako. Oo. Isa lang ang birthday ng anak ko. July 7, July 8, July 18, July 20, July 27, July 20. Para isang handaan lang, walang nagpapaba. Bakit si Kuya, hinapakalo, hindi. Dahil ako ang 18, doon nila sinaselebrate yung birthday nila. Sabay-sabay. Meron pa akong anak na 9 years old. 2004, nagka-prostate ako. Kung ako uminom ng gamot ng prostate, masisira na yung fertility ko. Pero ginawa ng Diyos na magkaroon pa ako. Dalawa kang anak. Isang 18 years old, at isang 9 years old. July din sila. Kaya lang iba na ang nanay. Yung unang 3 babae sa buhay ko, January 30, siguro, alam niyo yan, ano? 1970. Diyan po namatay yung unang babae sa buhay ko. Ano yan? Menjola masakit. Kasama siya. Nagpakasal ako, 1970 ng December, kasi natakot ako na baka may mangyari siya na magulo eh. Nagpakasal ako sa isang, ang yung halos na tumulong, mga UCCP. Ayaw ako tanggapin ng boyfriend. Sabi ko, hindi kami nag-boyfriend pag hindi namin pareho na religion. Sabi ko, yayaban niyo naman. Ano bang meron ng religion? Nakita ko kahalagaan sa religion ko. Linapos ko yung kanyang religion. Pero hindi ako nagpabinya, hindi niya ganito. Naging presidente ako ng UCCP. Diyan ko nakilala si Ramos, si Salonga, marami mo kasi. Si Pedro Ramos, yung sasabi. Si Nepal Gonzales, mga UCCP. Yan ang mga tao na katulong sa aking buhay. Nung ako'y mag-torture, nag-torture ko ako. 1975. 1975, nawantin ako dahil nag-resign ako sa Meralco. At dahil din yan, nag-resign ako dahil sa DTU. Nalaman nila na mayroon akong alam sa DTU. Nag-interest ang gobyerno sa akin. At ang mga tao ng yun, hindi ko na nakita na interesado dahil sa DTU. Ang kanila is always money. Kaya gumawa ko ako ng microbial. Gumawa ako ng biogas. Tawagin, siguro nadidinig yun yung mga galing sa dumi. Galing sa dumi ng tao, dumi ng bago. Using microbiology. Kasi wala akong kapital. Wala akong investor. Ngayon, siguro dinala ako ng Diyos dito sa inyo. Ang karayan ng Diyos talaga mahirap hanapin. Imagine mo, it takes so many years for me to meet that Muslim
na hindi ko akalain na mamimit ko sa buhay ko. Hindi ko alam na Muslim siya. Pero nakita ko sa kanya ang kalinisan loob, kababaang loob, maingat sa katawan, walang bisyo. So, nakilala ko si dito niya. Kung anong karakter niya dito, sabi ko, hindi maaaring hindi maging mga positive bata yung dito na. Kasi kaibigan niya. Ano man sabi? Kasabihan? Birds of the same feather flock together. Kaya isang imbitasyon lang ito ulit. Nandito ka agad si engineer. Imagine nyo, nakiusap kami ng mga agad. Wala naman, hindi ko punta And it was because of a Muslim. Niliwanag niya. Babanggitin ko ng pangalan. Ha? Lance ang pangalan niya. Landstill. Bata pa siya, halos kasi yung mga gwapo nito. Pero mas gwapo ako ng 2,000. Imagine nyo, pumunta ako rito ng January 15. Ang tisbang ko ay 49 kilos. Imagine mo, from 73 biglang na 49. Doon ko naintindihan. Nung tumawag sila sa akin, sabi Sin, tatawag siya si Lito. I never thought na Lito will be calling to you the next day. Biglang tumawag eh. Hindi nga ako nagpaalam sa anak ko eh. I did not expect na these people are serious about meeting me. So, na-meet ko kayo because of these two good people, the Muslim and yung Lito. At pagdating ko dito, ay pinakailangan agad ni DJ yung aking katawan. Ginagawa mo. Ngayon, nakaramdam ako ng gana. Wala ko lang. Dito sa Deuterio, pagtutulong-tulong tayo. Kung ano man ang mga tanong ninyo, kasi sa Deuterio, ang plano ko, gagawa tayo ng planta. Isang planta na, siguro, unahin natin yung mga relihiyon ng samahan na katulad ninyo. Total, may financier na, di ba? Filipino-German. Oh, gagawa tayo ng isang prototype model na maliit. Ipapakita natin yun sa kanila using Deuterium. Sa ngayon, ang ginagamit ko hindi Deuterium. Biogas na. Nagpapaandar ako ng boiler. Ang ginagamit ko, biogas ang nagsisindi ng agricultural waste. Meron akong ginawa sa Buluan, planta ng palm oil. Nagpuproduce ng 4.5 megawatt. Isang maliit na tangke, dalawang maliit na tangke. Ang singaw nun, pinadadaan ko sa boiler nila para sumindi yung kanilang palm oil. Oo, yung bulot na pinggat. Pag sindi nun, stop ng biogas, aandar na yung steam tube nila. At yung ating Deuterium, yun ang gagamitin natin para umandar yung ating boiler, para umandar yung ating steam tube. Ganun lang kasi yung technology. Nagpakulo ka lang ng tubig. Kanaan mo sa isang turbine ba? Parang water yun. Pag bumagsak ng tubig, umikot siya. Ito, steam. Nakita niyo ba pag nagpapakulo ka ng tubig, may lumalabas dun sa takuret? Pag nilagyan mo ng LC, iikot yung LC. Ganun lang po kasi. Hindi po mahirap i-apply ang Deuterium. Pagka alam natin kung paano natin gagawin. At yan po ang gusto ko ipakita natin. Mag-uumpisa tayo sa isang Muslim o isang Lito na nakipag-communicate sa atin. At hopefully, yung March o susunod na panahon, yung malakas na ako, ito na ang mastermind itong katawan ko. Pagdating ng parang dito, binigyan na ako ng therapy. Although sinabi sa akin nila, mga therapist ito. I never thought that Deuterium will be a connection between me, Lance, and your church. Ganun kabait ang Lord sa atin. Palakpakan po natin siya. Kung meron kayo tatanong sa Deuterium, pwede nang magtanong. Ganun lang kasi yung Deuterium. Hydrogen, H3. Madaling kunin, meron tayong formula. Kaya natin kunin ng kapal, ng bakal, dalawa ng presyo, may presyo eh. Lahat yan, kaya natin ipakita sa German kung paano natin gagawin.
Hindi na kailangan pang magulat tayo. Kasi ang biogas technology ko, gumagamit din ako yan. Ang mga tangke ko, sinasabi ko sa presyon. Kaya yung gas ng biogas technology, pwedeng pagkating ng bakal ko. Never na nakakita ang buong mundo na yung technology ng dumi, pwede pa lang pagputo ng bakal. Ngayon, makikita naman nila ang ganda ng deuterium sa pamamagitan ng simbahan natin. Dito sa Dasmariñas po ito. Dasmariñas po ito. At lahat ng yan ay utang natin sa dalawang tao. Yung isang Muslim at isang kasama. Yun po. Baka naman may gusto magtanong. Tanong po naman. Kasi pag hindi kayo nagtanong, ako magtatanong. Yes, sir. Yung sa deuterium ba, once in-extract yan, pure na yan o may ano pa yan? Process? Purities, Para maging kaigay-gaya, meaning madaling i-apply, pwede lang normal. Kasi hindi siya radioactive. Heavy na siya, heavy. So, ang ginagawa na lang, pinadadaan na lang siya sa process, chemical process, para yung S3, madagdagan pa ng isang isotope. Sabihin yung raw material niya as galing sa dagat. Dagat. Nandiyan na, natural na. O, kukunin na lang natin. Ang problema lang, hindi nakukuha dahil number one, hindi natin alam na meron pa lang. Hindi lahat ng tao ay nagbabasa ng libro ng science. Ang biogas technology ko po, wala yan sa akin, hindi ko po alam yan. Kung mababasa niyo yung Book of Ezekiel, chapter 4, verses 12, makikita niyo, sabi ng Diyos sa Ezekiel, magluto ka ng tinapay sa harapan ng Israelita, gumamit ka ng dumi ng tao. Okay lang bigla ako ng Ezekiel. Kaya, Lord, maliit ka ako, hindi ka ako kumakain ng patay. Ayun, pagagamitin mo ko ng dumi ng tao para gamitin yung panluto ng tinapay na ipapakita, ipapakain mo sa Israel. Sabi ng Diyos, gumamit ka ng dahil na baka. Andyan yan po. So, ayan na po yung biogas. Nakita ng Diyos na ang dumi ng hayop, pwede pa lang gawin panluto. Kung dumating si Kristo, John 2 verses 1 to 10. Ano yung unang miracle niya? Wine. Ang paggawa ng alak. Conversion of mineral water, kasi wala namang nawasa ng ulan, di ba? Conversion of mineral water into wine. And that is fermentation. Ang technology po natin dito is fermentation. Fermentation na. Fermented. Pero si Lord, sabi niya, kumuha kayo ng 6 pistil. Yung lata, yung banga. Tapayan. Tapayan. Ang 6 pistil is approximately 30 gallons. Anim. So, meron siyang 180 gallons. Takpan, punuin ang tubig. Habang punuin ang takpan ninyo, hindi man alam ni Jesus Christ yung word na fermentation, saka yung to the brim. Sabi niya, to the brim. Hindi niya alam yung anaerobic, yung walang hangin. Oo. Pero lumod siya, nagdasal siya, kinlos niyang kamay niya, at pagbukas ng kamay niya, na-convert yung mineral water through fermentation ng mga alak. Pinakamagandang alak. Yan din po ang process natin sa Bible. Nung minsan naglakad sila Christ sa Jerusalem, sabi ng partner niya, disciple niya, Master, itong fig tree na ito, hindi na namumunga. Isang taon na hindi namumunga, putulin na natin. Anong sabi ng Jesus Christ sa Lucas, sa Matthew? Dung it. D-U-N-G. Dung. Dumi. Lagyan mo ng dumi ng dami. Fertilizer pala yun. Hindi pa natin ginagamit yun. Sinabi na ni Christ ng dumi ng hayop. Ihi ng tao, dumi ng mga hayop namin. Napakaganda pala ang abono. Kaya po, ginawa ko yung technology ng Bible. Ngayon, dito tayo sa deuterium. Ito po ang advanced technology lang ating dapat gawin ng una pa. Ngayon, sa tulong ng inyong samahan, sa tulong natin lahat, sa tulong ng mga kaibigan natin na pwedeng tumulong sa atin, gagawa ko tayo ng isang prototype.
para hindi naman mahirapan yung financial natin. Gagawa natin isang model muna, mag-produce muna tayo ng maski 10 megawatts lang. Masama ba yung 10 megawatts? Buong Bacoor, Cavite, pwede mo na lagyan ng kuryente. Using geothermal. At ang gastos na napakaliit na. Yan ang ating i-apply sa ating financial. At lahat po ito, sa tulong ng Diyos, sa tingin ko meron tayong patutunan. Okay, salamat po sa tanong. Sir, yung sa ano, yung sa makina ng sasakyan, applicable dito, di ba? Pwede po yan. Kaya lang ang interior, hydrogen yan. Madali yung mag-evaporate. Ang mga makina natin hindi sealed. Kasi second hand eh. Oh, tulad ng mga LPG. Naalala nyo, dati may LPG, no? Maraming nakakasakit na driver. Kasi lumalabas yung singaw ng LPG, na-inhale ng mga tao, pag umubok, kung walang problema, papunta na yun sa cancer. Ganyan din ang interior. Pero hindi siya makakanser dahil hydrogen eh. Ang maganda sa interior, environmentally friendly. Katulad ng methane ko, wala itong, ang methane ko, yung fermentation natin, wala itong hydrogen sulfide. Yung mabaho parang buyot yun. Kaya ang mga tangki ko, hindi pinakalawan. Bakal yan. Walang S2S. Kumuha ko ng sabaw galing sa mga punggos. Alam niyo ba yung punggos ko na yun? Pagkumati ang pera, akala niyo pera. Punggos yun. Parang kamag-anak ng kumati ang paa niyo. Pangagod. Alam ko nga. Pangagod. Yung kamag-anak ko, pinag-aralan ko, kasi ang punggos, pag gusto mong gamutin, gagamit ka ng sulfur. Yung sulfur na yun nandito. Pag walang sulfur, hindi ka makaproduce na mabaho, at saka corrosive, at saka deadly gas. Ganun lang kaganda ang technology. Ang deuterium, napakagandang technology. Hindi lang na-i-apply pa. At sana nakapag-umpisa ang ating samahan, ang simbahan ninyo, na mahirap hanapin. Ngayon, nakita ko na. Nakagawa tayo ng isang balik ng mga. Kailan ba natin ang bago niya? Kailan talang ko? 1 year, 2 years? Itong ating deuterium. Sabi nila, nandyan na ang financial. Nandyan na ang investor. Nandiyan ang mga equipment. Ano natin? So, i-apply na lang natin. Sabi kasi sa Muslim, ang sabi doon sa financier, secret agreement daw ni BBM yan. Dahil ang pinipirmahan niya, yung natural ibig gas. sabihin, hindi pa matatapos ang transfer ni BBM, makakagawa na tayo? Very good. Pero si BBM, sabi ng mga taga-Mindanao, nagugol-gugol daw tayo. Kaya nga. Sinabihan na ang bigas yung 20 pesos, pero ngayon, 50 sa 60 pesos. Sir, ang tanong dyan, pwede ba magamit? Pwede, no, di ba? Na magiging 20 kilos ang bigas. Kayang-kaya ko natin. Tutulungan nyo lang. Ito una kong ginawang technology na galing sa Ezekiel at saka sa Islam. Alam niyo ba, ang isang tangki ko, nakakaproduce ako ng 50,000 liters per day ng fertilizer. 50,000 liters. Ngayon sa Mindanao, binibenta namin ng 10 pesos per liter. Magkano yan? Sa 10 pesos. 500,000 pesos. Ang project ko ngayon, meron kong umpisa ngayon sa Tacloban, ngayong after election. Ang isang tangke niya magpuproduce ng 40,000 liters of fertilizer per day. Dalawa. Ang kalahati yung hihingi ko. Para gamitin natin sa ating mga kanina. O, pwede natin ipagbilit. Masama ba yung kumikita tayo ng 400,000 pesos a day? Araw-araw yun. Ganon din ang deuterium. Kapag ang deuterium nagawa natin, hindi na tayo nag-aangkat ng mga mahirap lang sabihin niya kasi makakagalit sa atin ang Department of Energy.
O kasi may OPEC sila, Organization of Petroleum Products, di ba? Pag sinabi mo yun, katulad ng kaibigan ko, narinig niyo siguro ka, kasamahan namin ni Cesar, si Daniel Dingel. Oh, ganyan din din. Oo, kapitbahay ko yun sa BF dati. Ngayon, kawawa ang buhay niya kasi pinagyayabang niya na pag meron ng water-powered car, hindi na natin kailangan ng gasolina. Marami nagtampo. Kasi marami nang dinegosyo na, di ba? Hindi tayo makikipag-away. Si James Gunn, may pelikulang Live and Let Die. Pero wala siyang pelikulang Live and Let Live. Yan ang gagawin ko natin. Mabubuhay tayo at bubuhayin natin. Wala tayong kalaban kasi kita niyo naman ang karya ng Diyos. Diba? Wala na. Hindi na tayo kukunin. Diba? Wala nang gutom. Wala na paguluhan. Wala nang gutom. Pagkanta natin ito, nakapagkanta ng pinanta niyo kanina. Pero meron niyang signal, sign, kung bakit natin yung sign na yun, pinaliwanag niya ng kaibigan dito. At yung deuterium, kung may tatanong pa kayo, kung wala, yun ang tanong ko, kailan natin umpisahan? Para naman yung nalalaman ko, 83 years old na po ako ngayon. So, hindi pa ako mamamatay. Nanay ko, kabibigbilan ng 103, noong January 22. January 22, 1922. Malakas pa, nagbibisikleta pa. Nasa Leyte, kung makikita nyo, may mga Facebook yung sumasayaw pa nang kasama yung mga Belgian fish na bumibisita sa kanila. Pinag-aaralan ng nanay ko bakit ka mahal ang buhay niya? Kasi, hanggang ngayon, wala siyang sakit. Pero natatakot naman ako baka. Bigla na lang siya sabihin sa akin, Lord, huwag mo akong gisingin kinabukasan ha. Ayaw, sinayin niya matulog. Parang lolo ko. Lolo ko, 114. Bago lang namatay ang lolo ko. Sabi niya, tutulog lang daw siya. Pagkahapon, kinahan ang ganda ng alas 12. Patay na. Ang isa sa pinaka magandang nangyari sa kanya, lahat ng kaibigan niya, pagdating ng alas 3, mayroong galing Manila. Alam niyo noon, Manila ka, papunta ng probinsya. 5 araw ang biyahe, halang ko. Wala pang aeroplano noon Ang Davao, papuntang Leyte, 2 araw sa lahat Lahat yun nagpuntahan sa amin. Alas 3 ng hapon, namatay siya. Yun ang aming pinag-usapan natin. Bakit pag-usapan natin yan? Malakas na tayo. Kaya ako lang, may entry na Kasi, meron ako sa kanya, biogas yun. Ang kinakain niya, galing sa basura, sa CR niya. Ha? Galing sa mga kapitbahay ng baboy doon nilalagay sa tangke. At yung lumalabas sa tangke, yun ang kanyang fertilizer. Gang na sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew. O meron pa po mga katanungan? Ngayon, ako magtatanong. Ayaw magtanong Kung sakaling gagawa tayo, kailangan natin ng mga tao. Magti-training tayo ng tao bago tayo sasabak sa trabaho. Kasi kung hindi kayo magti-training, mabibisgrasya kayo. Kasi, ano yun review tayo ng kailangan meron tayo skill sa mechanical. Oo. Kung meron tayong mga anak na alam natin meron mga ganyang skill, sabi din natin ang samahan natin para mag-train sila. At pag natuloy yung project ko sa ngayong eleksyon, isama ko yung mga leader ninyo para maipakilala ko doon para yung kalahati ng abono natin ilalagay natin. Sabi ko na ilalagay natin para masimbahan makagalaw ng mga hindi na kailangan ng eleksyon. Imagine mo, 400,000 a day. Masama po ba yun? At lifetime yun, habang umaanda ng gagas natin. Kung may magawa pa tayo yung pangalawa, pangatlo, hindi kaya na natin mag-finance. Hindi na natin kaya humingi pa ng pari. Kaya yung mga anak natin, doon natin mga skill. Meron ng test ng mga vendor technology. Pangalit mo yung talaga. Libre yan. Naging konsultat ako ng test gun in 2003. At
ang siningil ko sa kanila for 1 year. Sabi ni Father de la Torre, pare siya ano. Sin, araw-araw halos weekly, umuwi ka ng Manila. Paano kung makras ka? Oo, ka naman. Pamilya mo. Wala naman akong pamilya daw. Ang anak ko, dito naman. Ang nanay ko, buhay ka. Kahit saan. Kung baka sana independent ka. Hanggang pinilit niya ako sa sige, payag ako. Siluan niya ko pero piso sa ilong na sa taon. 1 peso lang. Pero 2004. Nung natapos ang kurungan nila, piso na yan naka-display ko sa bahay ng namin. Naging konsultant ako kasi paano ito madisgrasya niyo ako? Ang maganda sa test guys, sa gobyerno, tao ka, titil mo ka na. Kahit anong pagkain, anong bibilin mo, titil ka na. Sagot ng gobyerno. Ganon ka, kabait ang gobyerno, kung marunong ka. Si Marcos, binigyan niya ako ng award. Lahat niya ng mula award. Nandiyan pa sa akin. Isa sa pinaka-naging award na bigay ng presidente sa katulad ng mahirap. Ang Baclaran na pinangalapan ko, isang marshland. Mahirap na lugar. Hanggang ngayon, magulo. Kaya yung mga anak ko lumipat na dito sa katulad. So, kayo, kailangan matuto tayo para ang ating technology na nandito sa ating utility maging self-sufficient tayo. Hindi mo napakadali lang pala ng utility. Dahil mo isang container, pag i-trigger mo siya, pag uminit na siya, kukulang tubig. Hindi delikado yan para kung pumutok na mainit. Tubig yan, hydrogen. Pwede sa sasakyan. Kung natuloy yung plano ni Marcos ng General Motors sa Labang noon, siguro meron tayo ng sasakyan na ginagawa. At isa yan sa ituturo natin sa gobyerno o tayo ang gagawa, tayo ng maintenance. Gagawa tayo ng makina. Kung napapanood si MacGyver, sino na nanonood ng pelikulang MacGyver sa television ngayon? Matagal na yan eh. Yung mga kasikidad ko. MacGyver. Si MacGyver. That is 1980s yan. Palabas. Nakakagawa siya ng makina. Sa pagitan ng mga basura-basura. Nakagawa ako ng technology nito. Doon lang sa bangketa sa Baclaran. Kasi binigyan ako ng Lord at binigyan ako ng nanay na napakagaling magturo sa akin. Sir, So, kayong mga magulang, yes sir. same theory ba yan doon sa mga hydrogen-powered car ngayon sa ibang bansa? Ang hydrogen ngayon, normal lang yun. Pinakompress lang ang hydrogen. Katulad ng ginawa ko, nagpalipan ako ng logo. Pero i-compress lang, i-compress mo. Pag kinompress mo lang, maliit lang ng container, meron ka ng battery. Diba? Meron ngayong nickel metal hydride. Yung ginagamit yung cellphone niya, basahin niya yan. Nickel metal hydride. Yung hydride na yun, that's hydride. Nickel chromium, merong lead acid. Ngayon, marami ng battery yung maganda. Hindi lang pinapasok ng ibang tayo ng production ng battery kasi we can't tell. Ayaw ng mga battery ng lead acid na wala yung kanilang negosyo. Pinaharang nila. Lead acid pa rin gano'n yun. Di ba? May eco car ngayon. E-bike. Alam mo, yung nanay ko, binilang ko ng motorsiklo Yamaha. Napakalit lang yung battery. 2 oras lang i-charge. 8 oras na ang anda. O ang e-bike ngayon, 6 na oras. Tapos 3 oras lang. Kasi, ano yan eh, lead acid. Ang Japan, nakarating ko sa Japan sa Matsushita Electric. Kaya nilang supplyan tayo ng technology para gumawa ng battery. Yun ay gumidahilan na tayo para mag-produce ng mga sasakyan ng battery. Using battery. Ngayon pa kung tanong? Sige po, mas maganda may tatanong. Hindi niyo ba napuna bakit mahaba ang buko? Wala magtatanong sa inyo yan? Kasi pag nagpupulsir ako ng microwave, una nag-aaral ako ng microwave, nagpa-counting kami, bacterial counting. Nakakita ba kayo ng tahongan sa Paranaque? Yung kawayan? Itutusok nila. After 6 months, alam nila kung ilan ang number of kilos yung kukuha nila. Yun po ang principle na ginagamit ko sa microwave. Ginagamit ko ang buhok ko doon sa class para pagdating ng 2 buwan, hindi na ako nagbibilang.
Alam ko na kung anong kombinasyon niya. Ilalagay ko sa laptop. Ganun po kasimple ang buhay ng technology basta marunong natin. Alam niyo ba kung bakit umiikot ang aso bago matulog? Napunan niyo ba yun? Why do dogs go round and round before they go to sleep? Well, nakikita natin palagi pero nagtanong ba kayo? Oh. Yun. Ang maganda kasi no, ang aso dahil apat ang paa. Alam niyo yung tinatanong ko, Lawrence, effect ng ikot ng mundo. Ano ba ang ikot ng mundo? Di ba clockwise? Kaya ang aso umiikot din ng clockwise. Alam niya na siya bahagi ng nature. Inaan muna niya, hindi siya, inaamoy niya kulit. Sinusunod siya sa bahagi ng nature. Kaya pag isunod ko lang, umiikot muna ng clockwise. Patulad ng mga ampalaya. Ganina kumain ko yung ampalaya, di ba? O, masarap yung ampalaya. Sino ang gumawa nun? Ha? Gusto ko nga rin itaas ang kamay. Oo. Matamis-tamis na masarap po. Thank you po. Ang ampalaya, di ba meron niyang 10 grapes? Tingnan niyo maigi ang ampalaya pag kumapit. Anong ikot? Nagko-coil. Clockwise din siya. Pag nag-cast kayo ng tubig dito sa equator, anong ikot ng tubig? Di ba clockwise? Meaning, alam ng aso na siya ay part ng ito. Tayo nakalimutan na natin yan. Hihiga na lang tayo kung saan. Hindi natin alam na ang mundo magnetic. Ang dugo natin, puro bakal na kasi kain pa tayo kain ng mga dilata. Nagtiktado ng dugo natin sa circulation ng magnetic line of force ng mundo. Kaya may sabi maganda ito ng circulation nyo kasi kontra kayo. Hindi kayo ayon sa north para magnetic line of force pumasok sa katawan natin habang magtutulog. At yan po ang sikreto na tinatanong sa akin. Kung anong sikreto meron ako. Pag natulog ko ako, hinahanap ko palagi ang north. Para ang north, kasi pag meron kayong bar magnet, lagyan niyo yung papel, lagyan niyo ng, kita mong magnetic tool, di ba? From north to south. Kung ganun ka matulog, ang dugo mo na mayroong iron, marami na tayong bakal sa katawan dahil palagi na yung kumakain ng dilata eh. Contaminated na tayo. Magandang ito. Magandang siguro. Isa yan sa tinuro ng mama ko. Hindi po. Hindi lang yun. Ang mga lolo ko, ang mga uncle ko, 34 pa, namatay na. Malakas manigilyo. Malakas uminom. Pero kami ng nanay ko, wala akong pag-ibisyo kasi sa hirap ng buhay namin sa Baklaran, we cannot afford to take their advice. Yung mga bagay na hindi namin kayang bilhin, sabi ng nanay ko, kaya marunong kang gumawa. Mananahi ang nanay ko, pati paggawa ng damit, magaling ako gumawa ng damit. Yung mga damit nila Helen Gamboa, nila Nida Blanca, nila Rosa Rosal, ano pa, kami po ang nananahi. Yan po ang isa sa mga tinuro ng mama ko. At ang ganda ng legacy na binigay ng mama ko sa akin. Turo ko sa inyo, 7 points na tinuro sa akin ng nanay ko. Ito, number 1, take note ha. Ang una, hindi pwede mag-jumbo. Think of what is always right and what is always true. Diyos palagi. Di ba? Palagi mag-isip ka ng what is always right and what is always true. Pangalawa lang po niya tinuro sa akin, put science into practice. Ito pong sinasabi ko sa inyo. Pangalawa lang po ito, put science into practice. Pangatlo po, keep a bold belief. Understand the positive and negative qualities of everything. Palagi yung titignan yung kabila ng Cecilia Maria. Hindi pwedeng one-sided kayo. Diba? At ang pang-apat, learn everything accurately. Pang-apat yun, yung tatlo pa. Ano yung tatlo? Number 5, be conscious of what is not obvious. Yung mga bagay na ordinary ka lang, pansinin nyo. Bakit pa humahatsin kayo, pumipikit ang mata nyo? Nakunan nyo ba yun? Walang humahatsin na bumunggo ka sa mata. Pero hindi natin tinatalo. Bakit? Maraming mga nangyayari sa buhay natin na nandyan lang, pero hindi natin tinatanong bakit. Why is this sky blue? Bakit ang asin maalat?
tanong. Bakit may rainbow? At least marami na nakakalam. Bakit may rainbow? Alam niyo ba yun? O, pero bakit may dalawang rainbow? Nakakita na ba kayo ng dalawang rainbow? Pero bihira ko yun. Hindi nyo ginanong, bakit? Sabi lang sa Biblia, para tandaan ito ni God, para hindi na tayo babahain. Pero sa katotohanan, mayroong explanation sa science. Bakit nung unang, ayaw ko, kung ginagawa pa ninyo yan, bakit ang mga apo, pag dumadating, umahabol sa atin? Naitanong niyo ba yun? Bakit kailangan mamintay? Ginagawa lang natin, pero tinanong niyo ba? Sa sarili mo? Bakit kailangan nakuha nyo sa lolo ko ng bisan? Amoy isda yung kamay. Amoy ihil yung kamay niya. O amoy tabako. Pero kailangan ka mamumin. Kasi yung mga matatanda sa una, may mga tinatawagin taga sa panahon. Mga kayo sila nyo nabisita. Ang energy na nagpuslo. From a greater concentration to a lesser concentration. That is dalawang energy. Pero, tinapos na doon ng science, piniriyod lang. Ang hindi sinabi ng science, kailangan the first body vibrates with the same frequency with the second body. Hindi tinuro sa science yun. Pinurog ko lang yan nung kumuha ko ng tuning fork. Gitara, 6 na kargas. KFC, dinikit mo. Hindi lahat mag-vibrate. Isa lang. Yun ang sinasabi na. Energy can only be transferred. If the first body vibrates, with the same frequency with the second body, kaya mayroong love. Pag walang love, hindi mo parang ng life. Pagod lang kayo. Mabuti nga, itong ating mga reliyon, di katulad ng mga reliyon na may mga chick boy, sari-sari ang mga pamilya. Totoo yan, kaya marami ng sakit ngayon. Alam mo ba na lahat ng halos karamihan ng mga tao ngayon, carrier na ng disease, STD, dahil doon sa hindi nila pinaniniwalaan na. Kasi alam nila pastime, hindi nila alam na that is a transfer of energy and also a transfer of disease. Bakit ang pineapple, tinawag natin pineapple? Hindi naman bunga ng pine, hindi kamakain ng apple. Bakit ang palfly? Hindi yan, may apoy sa fly. Family sinaw. Anong family ang palfly? Beetle. Maraming ganun eh. O bakit ang north at south ginamit sa newspaper? N-E-W-S. Ano yun? News. North, east, west, at south. Bakit ang tip? Pagka may nagbigay sa inyo, ginamit natin sa word na tip, T-I-T. Ibig sabihin ng tip, to ensure progress. Maraming nandyan sa buhay natin. Ang isang papansin nyo. Be conscious of what is not obvious. At ang pangkito na tinuro ng nanay ko, be careful, even in small matters. Lahat ng bagay, kailangan mag-ingat tayo. Kasi kung hindi kayo mag-ingat, lahat ng pagsisikap ninyo, lahat